So, ang ating pong pag-aaralan ay napakaganda. God is our victory. Wala naman po siguro sa atin na nangarap na mamuhay na talunan. Siyempre, gusto natin mamuhay tayo ng may tagumpay at makaranas ng tagumpay. Mararanasan mo lamang yan kung pipiliin mo kung sino ang nais mo maging kakampi sa buhay mo. Lagi po natin alalahanin, kung gusto mo magtagumpay sa buhay, piliin mo magiging kakampi mo. Piliin mo kung kanino mo ipapasakop ang buhay mo. Ang pamagat nga po ng ating pag-aaralan is God is our victory. Makikita po natin sa 2 Kings 6:15 to 17. Elisha's servant got up early that morning. When he went outside, he saw an army with horses and chariots all around the city. The servant said to Elisha, "Oh, my master, what can we do?" Elisha said, "Don't be afraid. The army that fights for us is larger than the army that fights for Aram." And then, makikita po natin doon sa next slide. Then Elisha prayed and said, "Lord, I ask you, open my servant's eyes so that he can see." The Lord opened the eyes of the young man, and the servant saw the mountain was full of horses and chariots of fire. They were all around Elisha. Siguro, kagising-gising na, marami natin naman may gising yung servant ng Elisha. Magmulmulya siguro din. Kaya ba, huwag siya na sa'yo pimulmula na kay banggera. Ako na lang yata nakakaintindi ng banggera. Huwag siya na sa'yo pimulmula na. Napapaligiran sila ng mga horses, chariots. And then, sabi na, nanagawan ka mo. Anang Elisha, patugod na ka. Sino pong na nakaman-nervous ka niya na? Patugod ka na. Ano sabi ni Elisha? Don't be afraid. And he prayed that God will open his eyes. Pagkatapos manalangin ng lingkod ng Panginoon, nabuksan ang kaisipan ng kanyang servant. At nang tingnan niya sa kanilang kapaligiran, the Lord from heaven nagpadala ng chariots. Hindi lang ordinary chariots, chariots of fire. No? Nag-aapoy. Pero yung mga nakapaligid sa kanila, just ordinary one. Doon niya palang nakita na higit pala ang kakampi nila na mas marami kaysa sa kanilang mga kalaban. Sometimes tayo, ganyan tayo no? Gagtamong masisindak, gagtamong tatakot. Bakit? Because ating tamong spiritual cataract. Hindi natin nakikita ng maliwanag kung anong kayang gawin ng Panginoon. Kaya ang ginawa ni Elisha, he prayed that God would open the eyes of his servant. At nung matanggal ang pagkabulag ng kanyang mata sa katotohanan, nakita niya na mas marami, mas makapangyarihan pala ang mga kabayo, chariots of fire, nagmula sa langit. They are ready to attack. They are just waiting for God's command. Tandaan po natin, kailanman ang tao na nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, hindi niya pababayaan. Kaya nga, God is our victory. Makikita natin sa Romans 8 verse 31. Sabi dito, "So what should we say about this? If God is for us, no one can stand against us. God is with us." Anong kinakatakot mo? Kasama mo ang Panginoon. Kakampi mo ang Diyos. Kalma lang, kapatid. Kalma ka lang. No? Pag alam mong kasama mo ang Diyos, pag alam mong kakampi mo ang Diyos, dapat panatag ka. Kaya ka magpanik. Kaya ka mag-nervous. Kaya bagay ka katamong anak na nandito. How to experience God's victory? May pamamaraan para maranasan mo ang tagumpay na nagmumula sa ating Panginoon. Kagaya ng binasa natin kanina, para maranasan mo ang tagumpay na nagmumula sa Panginoon, pray that God will open our spiritual eyes. You have to pray to God that God will open your spiritual eyes. Kagaya ng binasa natin sa 2 Kings 6, verse 17. Ang sabi doon, then Elisha prayed and said, "Lord, I ask you, open my servant's eyes so that he can see." The Lord opened the eyes of the young man, and the servant saw. The mountain was full of horses and chariots of fire. They were all around Elisha. Nung manalangin si Elisha, nabuksan ng Panginoon ang paningin ng kanyang servant.
Doon pa lang niya nakita at nagkaroon ng kapanatagan na mas marami pala ang kakampi nila kaysa sa kanilang kalaban. Madalas hindi natin naunawaan ang kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos. Kagaya na sinabi ko kanina, meron tayong spiritual katarata, kagaya ng tauhan ni Eliseo. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, anong sinabi doon? Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Anong unang inaatake ng Diablo sa atin, ng ating mga kaisipan? Nang hindi ka pa born again, binulag na yung ating kaisipan. No? Anong ginawa ni Satanas, ang Diyos ng sanlibutan? Binulag niya ang ating kaisipan upang hindi natin maintindihan ang Ebanghelyo patungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Eh tayo mamang binasa yung Biblia, kukontrang tani. Bakit? Binulag na yung Diablo kaya katawang kaisipan. Bakit? Tayo intindihan yung salita natin Ginoo. Pero anong nangyari? Nang makarinig ka ng Ebanghelyo, nalaman mo ang katotohanan, natanggal ang talungat ng iyong pagkabulag sa iyong kaisipan, at naunawaan mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na siya nagpalaya sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ang katotohanan, at ang katotohanan ang lamang may kapangyarihan na magpalaya sa bawat isa sa atin. Dati bulag tayo sa ating tradisyon, bulag tayo sa ating reliyon, pero ngayon, malaya na tayo dahil sa salita ni Kristo. Maliwanag ang ating kaisipan sa Ebanghelyo. So nakikita natin ang maaaring gawin ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So kapatid, para tuluyan maging maliwanag kayong kaisipan ang kayang gawin ng Panginoon, dapat paniwalaan mo ang Ebanghelyo ng ating makapangyarihang Diyos. Makita po natin sa next slide. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. This is written in the Bible. Nobody ever saw or heard anything about this. Nobody ever thought that it could happen. But these things are the things that God has prepared for His people who love Him. Sa mga taong nagmamahal, sa mga taong nagtitiwala, nananampalataya sa Diyos, higit sa kaya mong isipin ang kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi mo pa narinig, hindi mo pa nakita, pero dahil sa iyong pagmamahal, pagtitiwala sa Diyos, kayang gawin ng Panginoon na higit sa iyong naiisip. Kaya nga napakahalaga that God will open our spiritual eyes for us to experience God's victory. When God opened our spiritual eyes, magkakaroon tayo ng hope even in times of hardship. Kasi hindi ka nabulag sa katotohanan. Hindi ka na agad nasisindak sa sitwasyon mo sa buhay. Hindi. Minsan kasi pag bulag ka sa katotohanan, nakala mo yung problema yan ang magtatapos sa buhay mo. Wala mo naman yung problema yan, nalalang kapupusan eh. Lahat ng bagay dumaraan lamang. Ang salita lang ng Panginoon na mananatili magpakailanman. Pero yung kalalagayan mo sa buhay, temporary lang yan. Na magkakasakit kang yan eh. Panandalian lang yan. Kailangan mo lang manampalataya sa kaya gawin ng Panginoon sa buhay mo. When God opened our spiritual eyes, there's hope even in times of hardship. 7 verse 1 to 2. Napakaganda. Sinabi ni Eliseo, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas, sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin sa pamilihan ng Samaria. Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal na harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal ng cebada. Sinabi ng opisyal ng katiwala ng hari, kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani. Sumagot si Elisha, makikita mo na mangyayari iyon, pero hindi ka makakakain kahit ano. Nagbigay ng pag-asa ang lingkod ng Panginoon. Dahil nilusog ng taga-aram ng Samaria, nagkaroon ng matinding taggutom sa lungsod ng Samaria, kaya nga naging mataas ang bilihin. Imagine, 80 pirasong pilak ang halaga ng isang ulo ng asno. 5 piraso ng pilak ang halaga ng isang gatang ng dumi ng kalapati. Na sobrang tindi ng gutom. May kapangala kayong taklong kalapati.
Kasi siguro malimbat, tamang taklang kalapati eh. At yung panawang gulay. So, ganun po katindi. Ang hirap na kanilang dinaras. Meron pong matinding tagputong. At ito pa mas matindi. The 2 Kings, chapter 6, verse 26 to 29. Isang araw, habang dumaraan ang hari ng Israel sa itaas ng pader, may isang babae na sumigaw sa kanya, "Tulungan po ninyo ako, mahal na hari." Sumagot ang hari, kung hindi ka tinutulungan ng Panginoon, paano kita matutulungan? Wala akong trigo o katas ng ubas na may bibigay sa iyo. Pagkatapos nagtanong ang hari, "Ano bang problema mo?" Sumagot ang babae, "Sinabi po kasi sa akin ng babaeng ito, kainin natin ang anak mong lalaki at bukas ang anak ko namang lalaki. Kaya po, niluto namin ang aking anak." Sa next slide. "Niluto namin ang aking anak at kinain. Nang sumunod ng araw, sinabi ko sa kanya na ibigay na niya ang kanyang anak para kainin namin, pero itinago niya." Parang imposible. Isang ina, kakainin mo yung anak. Ito po yung larawan kung gaano katindi ang gutom na dinaranas ng mga taga-Samaria maging ang kanilang anak. Kaya nilang kainin. Kita mo? Gusto kita may 5 metro ka kilong babi, magmatay-matay ang anak ko. Magkano po yung kilo kang babi? 350. Ay, huwag ka mga matay-anak ka na naman, lalatanan ka na. Utanan ka ka na, natin kamot, natin mais. Kat kang magpanik. Don't you realize, sa panahon nito, sobrang tindi ng taggutom na kanilang naranasan. Nagbigay ng pag-asa ang likod ng Diyos. Ano sinabi ng opisyal ng hari? Ang kami po na siyang ban mo? Mamupul ka niyang karakal-kampanya biyan mo, makalanong ikamura. Nagbigay na nga ng pag-asa ang lingkod ng Panginoon dahil hindi na nampalataya ang opisyal ng hari. Makikita niyang mangyayari ito, pero hindi niya matitikman. So, naunawa na po natin kung gaano kahirap yung buhay. No? Dahil tamo yung gabi ng tamo, tayo magpanik. Tayo pag-isa ng tinig kasakit. Nya magpanik tamo kasi bakit? Tayo sasalpantayanan, kaya agyo ng gawa ng ginutang. Kaya nga, when God opened our spiritual eyes, even in times of hardship, there is hope. May pag-asa. Bakit? Hanggat ang Diyos nakaluklok sa kanyang trono, ano nang pinagdadaanan mo, mapagtatagumpayan niya. Ikaw lang ang natatakot, pero ang Panginoon hindi nasisinda. Sapagkat meron siyang solusyon sa iyong sitwasyon. So, nakita po natin yung sinabi ng lingkod ng Panginoon na magkakaroon ng kasaganaan. Alam niyo po, pag sinabi ng lingkod ng Panginoon, mapangyayari. Ang propeta po kasi, sila po ang bibig ng Diyos. So may apat na ketongin na sa labas ng city ng Samaria. Sabi nila, nung manatili tayo, mateta mo kendano. Nung tamo sa Samaria, mateta mo naman kendano. Toteta mo subukan mo takarang Arameo. Nung patenda ka tamo, okay mo, patay kung patay. Kung maawa sila. So, kaysa matetang dalog kini, latang manayatan ng matet, di pumunta tayo sa kampo ng mga Arameo. Pero alam niyo po na may ginawa ang Panginoon sa kampo ng Arameo. Anong ginawa ng Diyos? Ipinarinig ng Panginoon sa mga sundalo sa araw ang ingay ng mga karuwahe sa pag-aakalang lulusubin sila ng mga taga-Heteo at Ehipto. So, ito na po paramdamin karang army of Arameo, no? Mga kabayo. So, sa pag-aakala nila na lulusubin sila, no? Anong ginawa nila? Tumakas sila. Iniwan nila ang kanilang kargamento. Iniligtas lang nila ang kanilang mga sarili. At siya naman pagdating ng mga apat na ketongin sa lungsod ng mga Arams. At nakita nila, alam tao? Ting pamangan. So, anong gagawin mo? Sosolohin mo ba ang pagpapala? Gusto yun, numita mong makinabang, dapat mo tatanong sa mana, sabihan tamo, ting pamangan kini. Balo mo naman, dalupan, kapatungkol kang pamangan, ang balita agad lumalagana. Sapagkat ang taong gutom, ang nila malugbog. Yeah? So, biglang kumalat sa buong Samaria na may pagkukuhanan ng pagkain sa mga
panayang tamong matetakin danot. Sa 2 Kings 7:17, ang sabi doon, pinili ng hari ang pinagkakatiwalaan niyang opisyal para magbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magtakbuhan ang mga tao, natumba ang opisyal at natapak-tapakan siya ng mga tao sa pintuan. At namatay siya ayon sa sinabi ni Eliseo na lingkod ng Diyos nang pumunta ang hari sa kanya. Sa mga taong gutom, may mga sabing, oy, magganyan kayo, tunggal-tunggal mo. Pakiramdaman na kawari. Mas pakikinggan nila ang kanilang sigmurang kumakalang. Nagkaroon ng stampede. Kasala-salabat ka ng taong daluman, baka ngayon ipatanan. O salasalabat siya, yan inasabi ng hari. O siyempre, dalupang ka. Pakiramdaman mo yung haring tao. Oy, tunggal-tunggal muna, pila-pila. Pakiramdam mo yung kaya ka at siya dalupan. Nagka-stampede, natapak-tapakan siya. Ayon sa sinabi ng propeta, dahil hindi ka na ng palataya, makikita mo, pero hindi mo matitikman. So, anong nangyari sa kanya? Namatay siya. Sinabi naman, nagbigay na ng pag-asa ang propeta ng Panginoon Sinabi niya, magiging murang bilihin sa Samaria. Isang pirasong pilak na lamang, isang takal ng harina, karoon din ng 2 takal ng sebada. Kahit magbukas ang langit, kahit umulan, hindi mangyayari yan. Yun ang tao walang pananampalataya. Yun ang taong bulag sa katotohanan na kayang gawin ang salita ng Panginoon. Ang daming pangako ng Diyos, hindi mo nararanasan. Bakit? Kasi hanggang ngayon bulag ka pa rin sa katotohanan. Matagal na tayong bulag sa katotohanan. Binulag na nga tayo ng mahabang panahon ng ating reliyon, ng ating tradisyon. Mananatili ka pa bang bulag sa salita ng Panginoon? Kapatid, for us to experience God's victory, let us pray to God that He will open our spiritual eyes. Sabi nga dito, in times of hardship, no? 2 Kings 7 verse 20, bago ba nangyari na matapak-tapakan ang opisyal ng hari, nagsalita muna ang propeta ng Diyos o natapak-tapakan muna siya bago nagsalita ang propeta ng Diyos? Nagsalita muna ang propeta ng Diyos kung ano ang magaganap. At ito nga ay naganap. Namatay. Salasalabat siya. Danupan na rin tao, yung mga talpakan. Yung taong danupan, nalalagay kang katuliran. Di ba? O, ikaw, alam mo yan. Nung pumunta ka sa restaurant, danupa na ka. Dekad din yung order mo. Magpumilak lang ka ng waiter. O waiter, huwag minunahan pa ako dito. Nandun ko pa kini. Ay, paano po man ang budget po kasi itang in-order yun Ba, dapat una yung danupa na ako. Ayan, bala mo yung waiter yung maluto. Kapalibon to kasi danupan ka. Pero yung napsina ka, may higab na ka, may masmasana ka, ano nga isip mo? Punta namin, bro, sorry na yan, pasensya na ka na din, danupan ko kasi talaki Aliwa talaga yung kagagawa na ng danot na ito Dahil yung opisyal na ng hari, may katalpakan niya, may ka-stampede, dapat may karamdaman din. Alide. Muling sinabi na ng propeta na ng Ginoo, muling nga kami wala, mapalyan yung sinabi ko, pero ay utakman. So, nauna muna yung deklarasyon ng propeta ng Diyos bago yung kaganapan. That is the power. That is how the Word of God is so powerful. For us to experience blessing in times of hardship, when the Lord open our spiritual eyes, anong mangyayari? We can operate in the eyes of faith. Alam niyo po ba, ang pananampalataya may mata. May mata. Kaya nga ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Imagine na pa man. Sure na ka, natanggapan mo Bakit? Take ang eyes of faith. Through the eyes of your faith, atin mo mapalyanin. Kahit wala pa, alam mong magaganap. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Kahit hindi pa nangyayari, alam mo na magaganap. Kaya napakahalaga na meron kang pananampalataya. Bagamat wala pa. Diba pag nag-pray ka, kailangan mong gamitin ang pananampalataya mo. Lord, I believe. Manampalataya ko, Ginoo. Na yung tugunan yung panalangin ko. Tingnan yun ng Jesus. Nung tutungan manampalataya, kaya sinabi mo na yun ang gawa ng Ginoo. Natugunan yung panalangin mo. Dapat, kay bago may nalangin, mapayapa na yung puso mo. Pero nung may nalangin ka, ka pa rin mapayapa puso. Kay bago may nalangin, tutong manampalataya ka at inyang gawa ng Ginoo. Kaya panalangin mo.
We need to operate sa ating mata ng pananampalataya. Kaya nga napakahalaga na mabuksan ang ating mga spiritual eyes to see hope in times of hardship. Operate in the eyes of faith. Kaya nga nung idineklara ng propeta ng Panginoon, no, isang na magmumura ang tinda sa Samaria, bago nangyari, dineklara niya muna. Sinabi niya muna, binigkas niya muna. Para mabagong sitwasyon ng buhay mo, you need to declare what the Word of God can do in your life. Yes. Hindi tinatanggap mo na lang lahat na nangyayari. Ay, tininan ka na ito. Na akong pag-asa, tininan talaga yung biyahe. Pagdagsikaran na kami, hindi ka kaluluwan. Ayan, tatanggapan mo ito eh. Yan pa palarik ang biyahe mo. Kasi yung sasabihan mo, yung kasalpantayanan mo. Pero nung labanan mo eh, kaya salita na yung giling sitwasyon mo, your situation will change. Ang kalalagayan mo sa buhay, hindi niya kayang baguhin ang salita ng Panginoon. Pero ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng buhay mo. You need to declare the word of the Lord. Hindi ka, na mo tatanggapan mo, ay talagang pininahan mo. May panganakong kaluluwa, matay na ako sigurong kaluluwa. Papatan mo na yung sarili mo, pinili mo bang matay ka kayong kakaluluwan. Makalunos na ka man? O na kayo sisimba ka? Gano'n ka babalo mo? Anak? Di nga babalo mo? Kapag niya mo nga babalo? Eh may gagawang kindi mo? Gano'n ka kabaldunghanan nito? Dapat ina-apply natin ang mga natututunan natin upang makita natin kung paano gagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. God is our victory. Pag inopen niya ang ating spiritual eyes, kahit masakit yung kabilyan mo, there's always hope. At pag nag-operate ka sa pananampalataya, you can see yung mga bagay na hindi pa nakikita, alam mo ito ay magaganap. So mahalaga po yun. Number 2, for us to experience God's victory, do not allow fear to intimidate us. Alam niyo po ba ang takot, napakalaking negative impact. May impact pero negative na maaaring idulot nito sa ating mga buhay. Do not allow fear to intimidate us. Sabi nga dito, 2 Kings 6:16, ano sinabi ng propeta ng Panginoon sa kanyang servant? Don't be afraid. Anong inuna niya? Don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are against us. Kaya katatakot. Mas nakalarik kakampita mo kaya sa akin kalaban na. Bakit napakadali mong matakot? Kasi pinipili mong gamitin ang sarili mong kalakasan. Do not allow fear to intimidate us. Maganda sa Psalms 27 verse 1 to 3. Marami tayong matututunan dito. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Kapag sinasalakay ako ng sasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwan at natatago. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawan, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Napaka-confident ng psalmist na ito to declare who God is and what God can do in His life. Bakit napaka-kumpiyansa niyang ipahayag kung sino ang Diyos at anong kayang gawin ng Diyos sa buhay niya? Dahil malalim ang karanasan niya sa ating Panginoon. Ang sabi niya, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Ang taong namumuhay sa liwanag dahil si Jesus ang liwanag ng ating buhay ay may kapanatagan, may kasiguraduhan, kapayapaan dahil ito ang dulot ng liwanag. Ang taong nabubuhay sa liwanag ay wala ng sekreto sa buhay. Dahil alam niya, lantas sa Diyos, ang kanyang buong pagkatao.
Wala na siyang sikreto sa harapan ng Panginoon. Ang taong nabubuhay sa liwanag, hindi siya double standard. May nakakakita o wala, lumalakad siya sa liwanag sapagkat ang Panginoon ang kanyang liwanag. Makikita natin ang tao ito. No? Yung declaration niya, napakatindi. Pangangas na yung ginom. Ika, yun ang pangangas mo. Sino inaasahan mo sa buhay? Pag dumaranas ka ng sunod-sunod na problema, kaibigan mo, mga bagay-bagay. So makikita natin how confident the psalmist declaring what God can do and who God is in his life. Dahil sa lalim ng kanyang experience sa Panginoon, even in the worst scenario, fear cannot intimidate him. Alam niya, ang pantapat niya sa takot, walang iba kundi ang Panginoon. Worst scenario po ang kanyang binibigkas dito. Ang dami niyang kalaban, napapaligiran siya, papatayin man siya. Hindi siya natitinag. Dahil subok na niya ang Panginoon. Hindi niya pinagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. Wala siyang panic mode syndrome. Sapagkat naniniwala siya, kaya siyang pagtanggol ng Panginoon. Alam niyo po ba ang takot? Hindi natin dapat pinapahintulutan sa ating mga puso. Kagaya ni Peter, nakalakad na sa ibabaw ng tubig. That is supernatural. Imagine, siya pala nakalakad sa ibabaw ng tubig. Lumalakad na siya. Eh nang makita niya yung alon, ang lalaki paparating. Maramdaman niya yung hangin, malalakas na hampas sa kanyang katawan. Ano nangyari kay Peter? Nagsayaw ba siya? Praise the Lord, hallelujah. Kasi walang magkurek, habang masikaling alon, habang masikaling hangin, Hana? Pinasukan ng takot ng kanyang puso. Nawala ang tingin niya sa Diyos. Nabaling ang tingin niya sa kalalagayan niya, sa kanyang nararamdaman. Unti-unti lumubog si Pedro. Ano si Pedro? Fisherman, di ba? Nag-try ba si Pedro na lumangoy muna? Nakakita na ba kayo ng mangingisda na hindi marunong lumangoy? Nakakita na ba kayo ng taxi driver na hindi marunong mag-drive? Kahit pa paano marunong lumangoy si Pedro, pero hindi niya na sinubukan gamitin ang kanyang lakas. Humingi na siya ng tulong sa Panginoon. Ano ginawa ng Panginoon? Right away, inihaw siya ng Diyos. Pero natuwa ba ang Diyos? Talagang ikaw, Pedro, nakaka-cute. Nakapaginawa ang bagi? Ano sinabi ka? Where's your faith? Napakaliit. Minsan wala ka. Kaya ang dalas mo lumubog sa pagsubok sa buhay. Kasi sa totoo lang, wala ka namang faith. Yung faith mo, faith. Madaling sabihin, meron kang pananampalataya. Pero sa oras ng pagsubok, doon palang mapapatunayan na tunay nga yung pananampalataya. Kaya ka dumadaan ka sa pagsubok para i-expose ni Lord ang puso mo eh. Hindi ka sabihin mo, ikang faith ka ako, anong Lord? O sige. Siguro mo na, wala kang mag-faith ka ako. Anong Lord? Kaya ka na. The Lord expose your heart. Sinigang ka mo. Ano katukinan nila? Hindi mo na panlasa. Ay, katukinan nila, napipas na ako. Hindi na, sinigang ka mo. Sigamyayang kapatid. Di ka mismo yung welcome na magkaroon ng COVID. Ay, kaya ba't nanininahan pa kasi? You memorize all the symptoms. You operate in fear. May sinigang ka, din minum ka maligang dano. And then declare the word of the Lord. Ano ba na sinigang ka man, the symptoms? Memorize mo yung symptoms na yung COVID. Panayan mo milaw ka panlasa. Panayan mo, nano ka ng panayan mo? Kung kayo may panayan, salita na ng Ginoo mag-manifest ka niya. Si David, hanga ako sa kanya. Hindi siya nagpa-intimidate sa takot. Nang makita niya si Goliath, malaki. No? Palapak din talaga kayo ng Israelita. Si David, bagito lang. Nang makita ni David si Goliath, ang na-focus kay David sa kanyang kaisipan, kung paano siya niligtas ng Panginoon sa kuko ng leon at sa bibig ng oso. Maliwanag kay David yung karanasan niya sa Panginoon. At kaya niyang harapin si Goliath para hindi match ang laban. Kung ikaw makikipaglaban sa pagsubok, hindi match. Kasi yung pagsubok isang sunod-sunod. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ang papahintulutan mong dumaloy sa buhay mo, ipapakita niya ano pwede niyang gawin. Kaya nung makita ni David si
kapi kayo laban, naligalgaw ka, ay Diyos ko na, kaya mangyari ka rin Diyos ko. Eh kapag man mag-umpisa, tatakot na ka, malbog na kang mulay. Ang takot-takot, wala siya na-accomplish na mabuti kasi nauna siya ng takot. Pero pag panatag ang loob mo, nananampalataya ka sa Diyos, alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. So, gayahin po natin si David. Buhay sa kanya, ang experience niya sa ating Panginoon. Ito napansin ko. Si Mike Tyson, di ba, tagal niya na mayagpag sa boxing ring? Bakit ang dami niyang natatalo? Kasi alam nila kung paano siya lumaban eh. Tagal na tumutumbok sa mga puruhan ng matutulog, American Stars. Napansin ko sa mga nakakalaban niya, hindi pa man nag-umpisa yung labanan, takot na sila. Hanggang dumating si Holyfield, Evander Holyfield. Evander Holyfield, laban kong laban, talo kong talo, pero bibigay kong todo. Malakas ang loob niya. Alam niyo ba napakalaking benepisyo na malakas ang loob mo? Hindi ka natatakot mag-fail. Hindi ka natatakot mag-try. Kasi pwede naman ang buhay natin yun. Kaya nga, do not allow fear to intimidate us. Sa Proverbs 18 verse 14, ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao. Ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari dito? Kung masyado kang may nalo, eh gana-gana na mo katatakutan mo. Kaya kami isang mag-try. Nalo. Magkatun na kagay may tuwarugan, panayan mo na ang tumuwakan, ano yan kay mo? Ulang may nakalo. Kaya kami sa mag-apply o bro, kaya kami natanggap kay kadwa ka, ano? Malay mo kay kalima ka na, matanggap ka. Ba't ang dali mo sumuko? Ang dali mo panghinaan ng loob? Hindi naman araw-araw, same ang nangyayari. Ang biyaya ng Diyos laging bago tuwing umaga. Eh, nakamantingkap niya, ita, bakit? Happy na yung tawling opisina ita, happy na walang tawling kumpanya ita. Eh, di kayo tutuloy, isamasan mo. Do not lose your confidence. Huwag kang manliit. Talagang makaninina ako, nabisang tanggap ka na. Siguro, pakla ko buntok, siguro. Pero boy, tanggap na ang kampanya, pero dapat encourage mo yung sarili mo. Do not allow fear to intimidate you. Then number 3, always remember this. God will fight our battles. Ang Panginoon sa bawat larangan ng digmaan sa buhay mo, sa bawat hamon, pahintulutan mo ang Diyos at lumaban. Hindi ikaw. Kasi hindi mo kaya. Psalms 20 verse 7. Some people hope in their chariots. Will keep them safe. No? So, it's the next slide. Nakita natin dito. Some people hope that their chariots will keep them safe. Other people think their horses will save them. But we will trust in the name of the Lord our God. Yung iba, kani-kaninong umaasa sa kanilang sandatahang lakas o sa anong pamambagay. Pero ako, ang sabi ng psalmist, nung ating kumampag maragul, yung pagmaragul ko, yung kaya pa na ng ginukebye. Yung pagmaragul ko. Kasi yung gino na nagawa kebye ko eh. Hindi ako nagtitiwala sa mga chariots, hindi ako nagtitiwala sa ano paman, to keep me safe. I put my trust in the Lord. Alam mo, pag ang pananampalataya mo, binalin mo sa tao, binalin mo sa bagay, magagalit ang Panginoon sa iyo. Sa Jeremiah 17 verse 5, this is what the Lord says. Bad things will happen to those who put their trust in people. Bad things will happen to those who depend on human strength. That is because they stop trusting the Lord. Bakit mas malaking tiwala mo sa best friend mo kaysa sa Panginoon? Nung hindi ka niya natulungan, ano nangyari sa'yo, nagtampo ka. Kaya nga po, musupan mo. Kung hindi mangailangan ko, itang sinabi mo, hindi mo gawan. Talagang ginagawa, ulit tao yung kalupa mo, babayo-bayo isip. Kaya yung tulong namin Ginoo, talagang nagawan yan. Para ibalik mo ka sa pantayanan mo kay Diyos. Nanasahan mo, dahil tawa, manasakit ka mo. Kasi lang tao, babayo-bayo lang isip. Pag-graduate mo, yung kami gagawin ka mo. Ninan, may graduate na ako po. Pwede na po mag-obra kayo ng tangaman naman po. Ay, pasensya na ka na, masakit ng obra ngayon. Muli ka naman nakakasakit mo. Magawa ka pa mo, peg, maragong mo na yung tegawan mo, na ka pa man mag-graduate natin ng obra manaya kaya ka. Ka-graduate mo. Ala. Mangini, anamdaman ka pa. Yanan yung Ginoo, bad things will happen to those people who put their trust in mankind. Pinapahintulutan ng Diyos yun para ibalik mo ang iyong pananampalataya 100%. Hindi sa tao, hindi sa bagay, sa Panginoon.
at hindi ka mabibigo. Ibalik po natin ang ating buong tiwala sa Panginoon. So next slide po. God is our banner. He is our Jehovah Nissi. He is our victory. Makikita po natin kung paano masasabi natin that God is our victory. Exodus 17:11-13. At habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moses. Kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupuruan si Moses. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moses at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo nila, hinahoswa ang mga Amalekita. Always remember this. Whatever happened in our spiritual realm will manifest in our natural realms. Gusto masalesay ang spiritual life, masalesay hindi mo. Gusto masalesay ang spiritual life, alam katatakutan problema, harapan mo uling bago mo, kaya dahil Ginoo. Na namang mamalyari ng spiritual life, there is always manifestation in natural realms. Kaya po nakita natin yung utusan ni Moses si Joshua makipagdigma sa kapatagan. No? Alam niyo po ba na si Moses na sa burol? Itinataas niya ang kanyang kamay, hawak ang tungkod. Tungkod kung saan ipinakita ng Panginoon na dumalo yung kanyang kapangyarihan. It is a gesture of prayer and intercession. Yung panalo sa digmaan sa ibaba, depende kung anong nangyayari sa itaas. Tuwing tinataas ni Moses, nananatiling nakataas ang kanyang kamay, nananalo sila Joshua sa kapatagan. Pero tuwing nangangalay siya, natatalo si Joshua kasama ang sundalo sa kapatagan. Sapagkat ang tunay na labanan nag-uumpisa in our spiritual realm. Tuwing hindi nakikita ng mga Israelita ang tungkod ni Moses, nagtakan ng kanyang kamay. Pinanghihingaan sila ng loob. Natatalo sila. Pero tuwing nakikita nila ang kamay ni Moses, takan ng tungkod kung saan dumalo yung kapangyarihan ng Diyos, lumalakas ang kanilang mga loob. Natatalo nila ang kanilang mga kalaban. Kaya nga po napakahalaga na dapat nating maunawaan the power of prayer and intercession. Bakit ang dami na natin nakitang tumayo dito, nag-aral sa pulpito? Nasaan ang iba ngayon? Hindi nagbantay sa kanilang spiritual life. Pag bumagsak ang spiritual life, magmamanifest yan in a natural. Kung bakit ka nanunupay-pay ngayon, kung bakit ka tinatamad ngayon, tinatamad ka kasi magbasa ng salita ng Panginoon. Unang-unang kinatamaran ang presensya ng Panginoon, kaya nakikita sa buhay mo. What happened in supernatural? That is the effect of your life. Kaya yung digmaan, ang laki ng epekto kung ano nangyayari sa burol. And that is the power of intercession. Buti na lang andun si Hur at Aaron na makita nila manikan ni Moses, pero nakanday kay bato, pitong galang din gamit. Tayong kasangga sa ministeryo, na alam nilang kapangyarihan ng prayer and intercession. Naunawaan nila na dapat manatiling ng taas ang kamay ni Moses upang manalo ang mga nakikipagdigma sa kapatagan. Kapatid, bakit nananalo ang mga nakikipagdigma sa kapatagan pag nakataas ang kamay ni Moses? Sapagkat dumadalo yung kapangyarihan ng Diyos sa kapatagan upang talunin nila ang kanilang mga kalaban. God is our victory. He is not against us. He is for us. He is with us. The battle is not yours. It is God's battle. Ang Panginoon walang tigmang kinalatakutan. Walang tigmang inuurungan. Marahil tayo, meron, dahil tao tayo. Pero ang Panginoon, pag pinahintulutan magmahula sa labanan, wala siyang laban na uurungan sapagkat walang kinatatakutan ng Diyos. God is our victory. God is our banner. Habang winawagay mo sa buhay mo ang kabutihan ng Diyos, nananampalataya ka sa kanyang
God is our victory. Hallelujah. Kaya nga si Moses, napaka-humble niya. Hindi niya tinlay na, kaya ka nanalo Joshua kasi ang dami mo namana sa akin sa pagdigma. Hindi. Anong ginawa ni Moses? Exodus 17 verse 16. Gumawa si Moses ng altar na tinawag ng itong Panginoon ang aking bandila ng tagumpay. God is my Jehovah Nissi. God, you are my banner. You are my victory. Iwag-iway natin sa ating mga buhay kung sino ang Panginoon. Iwag-iway natin anong kayang gawin ng Diyos. With full of confidence and faith because we experience God. Hindi yung dinideklara mo ang Diyos pero bantulot ka naman. When you declare the Lord, you experience Him. Hindi yung bantulot ka. God is our victory. God is our banner. Hallelujah. Second to the last, sabi dito Joshua 1 verse 5, pangako ng Diyos. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Alam mo, hindi ka kayang talunin ng problema eh. Hindi ka kayang talunin ng pagsubok eh. Kung alam mo lamang na kasama mo si Kristo, kung alam mo lamang ang pwede gawin ng Panginoon kung sasampalataya, walang pagsubok na maaaring tumalo sa iyo. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moses. Hindi kita iiwan, ipababayaan mo. Sa lilim ng presensya ng Panginoon, merong tagumpay. Sa lilim ng presensya ng Panginoon, may kapayapaan. Sa lilim ng presensya ng Panginoon, merong kagalakan because the joy of the Lord, it is our strength. Kapatid, manahan tayo sa lilim ng presensya ng Panginoon because God, He is our victory. Sabi ng Panginoon, anak, hindi kita iiwan, ipababayaan mo eh. Iwanan ka na ng lahat. Hindi kita tatalikuran. Tandaan mo yan, anak. Iwanan ka na ng lahat. Kasal ka pa rin.